Mga kapuso, bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa isang industrial area sa Lingunan, Valenzuela, pasado alas 7 ngayong gabi. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bago tuluyang naapula matapos ang 2 oras. Inaalam pa kung ano ang pinagmulan ng sunog. Kailangan po sumailalim sa operasyon ng isang street sweeper matapos siyang makaladkad ng truck sa Valenzuela City. Sumabit ang truck sa isang kable na siyang humila sa biktimang senior citizen. Saksi, si Darlene Kai. Abalang maglinis ang street sweeper na si Cora sa Valenzuela noong Martes nang dumaan ang isang delivery truck at bigla siyang nakaladkad. Sa bilis ng pangyayari, humampas si Cora sa katabing poste at nakaladkad hanggang mapahiga na lang siya sa kalsada. Hindi malinaw sa video pero sumabit pala ang truck sa kable na siyang humila kay Cora na isa pa namang senior citizen. Agad isinugod sa ospital si Cora. Kinailangan siyang operahan sa balikat at naghihintay rin ng operasyon sa paa. Agad namang naglunsad ng investigasyon ng LGU. We're waiting for the full investigation kung paano po napulupot sa katawan po ng victim yung wire na ho yun at paano rin po na hook up sa bumper ng JNT without human intervention. Ang sabi ng driver, dumaan lang ho siya tapos parang nasabit at nahila. Ang malinaw daw sa ngayon, For me, it's negligence din ho ang pag-iwan ng mga wires na nakakalat lang ba, nakasabit o nakakalat po. No? Bawal ho yan sa Valenzuela actually po. No? This is also the reason why, Darlene, in Valenzuela, we have an ordinance actually charging maintenance cost per pole, no, sa mga utilities companies natin because we want them to be responsible. kanina ipinatawag na ng LGU ang mga kinatawan ng JNT at Meralco. Sinisikap naming makuha ang kanilang pahayag pero ayon kay Gatchalian, aakuin umano ng delivery company ang anumang responsibilidad sa insidente. Bukas daw nakatakda na sila magbigay ng paunang 200,000 piso sa pamilya ni Cora para sa kanyang medical expenses. JT Express, of course, is saying na this is an accident talaga, no? Kasi yung the driver that was driving the truck is an experienced driver in that area, no, in Marolas. Kabisado niya naman po yung kalye na yun and hindi niya rin alam paano po yung alambre nag-hook sa likod ng bumper ng truck. Ang Meralco po ay kanina in-investigate ko rin ho. What we found out is, number one, the pole is owned by Meralco. But the cable, which they even brought a sample, talagang Darlene, medyo makapal yung cable, talagang matigas, solid yung cable nito. Their statement kanina during the meeting is they don't own the cable. Iniimbestigahan pa kung aling utility company ang may-ari ng sumabit na kawad. Bukod sa tulong medikal at pinansyal, nangako rin ng LGU ng legal assistance kay Cora. Patuloy raw mag-iikot sa syudad ang mga tauhan ng Valenzuela LGU para siguruhin na wala nang nakalaylay na kable para hindi na maulit itong insidente. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Ikinalulungkot raw ng Meralco ang nangyari sa senior citizen na nakaladkad ng truck dahil sa sumabit na kable sa Valenzuela City. Git ng Meralco, hindi kable ng kuryente ang nagdulot ng aksidente pero patuloy ang pagkikipag-ugnay nila sa Valenzuela LGU. Tumutulong din daw sila para matukoy ang nagmamayari ng kableng nahatak ng truck. Tinanggalan ng lisensya isang jeepney driver na nag-viral dahil sa pag-inom umano ng alak habang nagmamaneho. Ayon po sa LTO, gumagamit din umano ng droga ang driver. Ating saksihan. Sa viral video na ito na pinost ni Gabriel Go ng MMDA, biyaheng Baclaran Divisoria ang isang jeepney sa kahabaan ng Taft Avenue. Kalagitnaan ng biyahe, may pagkakataong binabasa ng driver ang kanyang sarili kahit nagmamaneho. Sa isang punto, kitang may bote na nakapatong malapit sa windshield ng jeep. Ilang sandali pa, ininom niya ang laman ng bote. Ang inasal ng driver na ipaalam na sa Land Transportation Office. Sa tulong ng ibang driver na tonton ang nag-viral na jeepney driver. Kagabi, naka-receive ako ng information o yung video na itong driver na to umiinom na habang nagmamaneho. Allegedly na ito daw na driver na to ay gumagamit ng pinagbabawal din na gamot.
Naglabas sila ng show cause order laban sa driver at operator ng jeep. Lumalabas sa record na may iba pang huli ang driver bago ang insidente. Sa loob ng 1 taon, 3 yung huli niya na hindi niya inaayos. So, dahil nga dito, automatic kasi nasa batas natin, pag within 1 year, 3 yung mga huli mong ganito, tapos dinisregard mo pa, marirevoke na. Ayon sa LTO, tuluyan ng binawi ang lisensya ng driver. Ipapadrug test ko nga sana, agad siyang umamin. Sabi niya na wag na raw siyang i-drug test at umamin siya na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Inimpound din ang minamaneho ng jeep at nakatakdang ipatawag ang operator. Wala pang pahayag ang driver at operator. Paalala ng LTO sa mga PUV driver, babawiin agad ang lisensya ng mga PUV driver na magpopositibo sa kanilang mga surprise drug test. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pinaniniwala ang debris flow, ang pagragasa ng baha at putik na kumitil ng daan-daang buhay sa Nepal. Ayon po yan sa isang eksperto. Ang trahedya, may mga kaparehong insidente na rin noon sa Pilipinas at hindi umano malabong maulit. Saksi, si Maki Pulido. Nang rumagasa ang tone-toneladang bato at putik na inagos mula sa bundok ng Nepal kahapon, sa border checkpoint na ito ng China at Nepal, parang tidal wave na nilamon ang mga gusali at pinangay ang mga nagtatakbuhang tao. Pinag-aaralan pa ng mga scientists kung ano ang naging sanhi nito. Pero sabi ni Mohar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute, ito raw ay isang debris flow. Parang baha na pero may laman ng mga bato, graba, buhangin. Na pagka umagos ay parang wet concrete. Debris flow ang tawag dyan. Boulders na tangay-tangay ng baha na more than 50% ang bato, ang graba doon sa mas marami pa sa tubig. Ang trahedya sa Nepal nangyari na raw sa Pilipinas at hindi malayong mangyari uli, ayon kay Lagmay. Noong 2012, nagkaroon ng debris flow sa Compostela Valley. Mahigit 500 katao ang namatay. Taong 2015, nang natabunan rin ang bahagi ng ilang barangay ng Baco Oriental, Mindoro ng mga naglalakihang bato mula sa debris flow. Sa Pilipinas, ang trigger daw ng debris flow ay matinding ulan sa bundok na nagdudulot ng landslide. Marami tayong bundok. Pag nagkaroon ng landslide because of a storm, na thousands of landslides dito sa mountains, meron tayong source material. And when they get remobilized, they turn into what we call as debris flows. And they exit at the mouth of the drainage network. Sa ating bansa, babagsak daw ang debris flow sa mga komunidad na nasa mga gilid ng ilog. There are more than 1,000 places that we've identified na merong communities na nandun. And we need to put them out of harm's way. And if we cannot get them to leave that place, at least we need to get them prepared. Dito papasok ang kahalagahan ng pag-aaral ng UP Resilience Institute ng mga maaaring pagmulan ng mga natural hazards sa bansa. Nitong taon, nakatanggap ng 1 bilyong piso ang UP Resilience Institute na magagamit na pambili ng equipment para sa hazard mapping ng buong bansa. Pero para sa isang bansang may lindol, baha, landslide at pumuputok na bulkan, dapat daw hindi lang minsanan ang pagpupondo para rito. What creates disaster or tragedy is our lack of preparation. No? Hindi talaga mapigilan ang lindol. Ang purpose natin dito is to prepare to build a resilient society para mamenos-menos ang damage to, number one, life. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Muling sumadsad ang halaga ng piso sa pinakamababang level sa kasaysayan. Nagsara po ang palitan ngayong araw sa 61 pesos at mayigit 88 centavos kada US dollar. Itong Hulyo lang naitala ang dating all-time low na halaga ng piso. Nangyayari po ito sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo at nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Kasunod din po ito ng paglalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng mataas na tansya nila sa inflation rate dahil sa banta ng El Nino at posibleng paggalaw sa sahod ng mga manggagawa.